Hello, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang panig ng mundo. Itong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. So pag-usapan po natin dito, mga kamunting tinig, ay ang kabaliwan ni Sara Duterte at saka ni Amy Marcos na matagal nang namana ng mga kampon ni Santa Sara, of course, at ni Santo Rodrigo. Yan ay ang mga Duterte diehard supporters. Mga Duterte diehard supporters na anti-Marcos, anti-government. Kasi may mga DDS naman na mga matitino. Yung iba nga, mga kaibigan ko, at until now, nanatiling kaibigan. Ewan ko lang kung ituturing pa nila akong kaibigan, pero ako kasi, wala naman akong masamang tinapay sa kanila. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng politika, congratulations no sa mga naniniwala kay Sara at sa kay Digong dahil patuloy pa rin silang nagpapakabobo, patuloy pa rin silang nagpapakatanga. Ikaw, no? Ikaw na mga nanonood diyan, ikaw na nanonood sa akin, Duterte Diehard supporters, anti-Marcos and anti-Duterte. Ngayon nyo lang napagtanto na ginagago kayo at ginagawa kayong tanga ni Sara Duterte. Ang focus ni Sara Duterte ngayon, mga kamunting tinig or mga DDS, mailigtas ang tatay niya at mailigtas ang sarili niya. Kaya, naturalmente, maghahanap siya ng kanyang kaalyado. So, meaning, baka nakita niya na si Amy Marcos or di kaya si Amy Lacson o di kaya si Amy Duterte, sabi ng iilan, o di kaya si Camille Villar at iba pang mga napipintong magtatraidor sa alyansa ang makakatulong sa kanya para hindi siya ma-impeach or mapabalik ang tatay niya dito sa Pilipinas. Pero sa punto na ito, ayan, hindi na kailangang sirain o siraan ang kampo ng mga Duterte. Nag-aaway-away na sila ngayon. Hindi na nila alam kung paano po ipagtanggol ang strategic na move di umano ni Sara Duterte. Pero karamihan sa mga DDS sinasabing si Sara Duterte daw ay tanga sapagkat hindi daw nadala-dala. So ibig sabihin mga kamunting tinig, hindi po masaya ang karamihan sa mga Duterte supporter na anti-government, anti-Marcos sa naging desisyon ni Sara na suportahan si Amy at saka si Camille. Alam niyo mga kamunting tinig, alam niyo mga DDS ha, kung di ba naman kayo, mga DDS, kung di ba naman kayo mga tanga, mga DDS makinig kayo. Inuuto na lang kayo ni Sara. Ginagamit si Villar, gagamitin si Amy, samantalang itong si Amy, ginagamit din si Sara. Itong si Villar, ginagamit din si Sara. So ngayon, wala kayong ibang sisihin kung di mga sarili ninyo. Dahil mga uplok kayo. Dahil hindi kayo marunong mag-isip. Sunod-sunuran kayo sapagkat yan ang over-fanatic nyo sa mga Duterte na dinadala kayo sa kapahamakan. Sabi ko sa inyo bakit nagkalabo-labo ang mga vloggers ng mga Duterte Diehard supporters? Yung mga vlogger ninyo, DDS, bakit nagkalabo-labo? Dahil karamihan sa kanila hindi po gusto ang naging desisyon ni Sara Duterte. Actually nga sa pag-endorse niya kay Amy Marcos, ayan, klarong-klaro na hindi po buo ang kanilang pamilya. Si Hanilet nga yung common law wife ng asawa niya, binabati ko si Amy. Pagkatapos, i-endorse niya. So gamitan lang sa kampo ng mga Duterte. Nangyayari talaga yung gamitan. So kasi si Sara Duterte wala nang magawa. Kapit sa patalim. Yan ang ibig sabihin, wala siyang paninindigan. Kasi kung may paninindigan yan siya, at saka kung alam niyang nasa tama siya, 'di ba? At tama yung desisyon niya, dapat isaalang-alang niya rin kung ano yung magiging kapakanan ng desisyon niya. Paano? Pareho talaga sila ni Amy. Mantakin mo si Amy, prodigal, daughter. Ipinagpalit ang pamilya sa mga Duterte.
Si Sara Duterte pinagpalit din ang kanya mga subscribers kay Amy Marcos. Kaya pareho talaga sila. Pareho yung mag-isip, pareho magmanipula ng tao. Sa bagay, alam mo, yung pag-endorse ni Sara Duterte kay Amy, yung negative impact sa kanya man. Si Amy, wala na yan eh. Sa mga loyalista, wala na yan. No? Si Camille Villar, wala na yan. So kung titingnan mo, yun na daw po ang pinaka-the best. Aminado naman ang mga DDS vlogger na si Sara Duterte, kaya nga si Joey nga eh, hindi kasing talino ni Digong. Yun ang sabi nila. Tama man. Bakit may talino ba si Digong? Sino ba nagsabi na matalino si Digong? Kung hindi nga dinadaan ni Rodrigo Duterte sa takot at sindak ang mga Pilipino, 2016, nagsimula na po ang walang pakundangang pagpatay. In-implement nila yung war on drugs sa Pilipinas, pattern sa Davao. Tapos, sa mga nangyayari ngayon, babalik lang sila sa pwesto para maghiganti. Malalim itong sugat na iniisip ng mga Duterte na nangyari sa kanila. Kaya wala na silang pakialam sa Pilipinas. Mantakin mo si Hanilet nga eh. 'Di ba? Kinongratulate ang Pilipinas dahil po sa meron pong kidnapping na nangyari. Ganon sila ka-intrimitida, ganon sila ka-ipokrita. Ang kampo ng mga Duterte, si Hanilet, si Sara, wala na yan. Hindi na kapakanan ng Pilipino ang kanilang iniisip, kundi kapakanan po ng kanilang mga sarili. Personal political interest and political survival. Kung matalino ang move ni Sara Duterte, bakit kayo DDS naguguluhan? Hindi kaya tanggap ng karamihan. O ngayon, tingnan ninyo. Very good. Sabi ko nga sa inyo, layasan nyo na yung mga Duterte. Kung magalit-galit na kayo mga DDS at wala kayong gagawin, talo pa rin kayo. Andyan pa rin sa inyo yung galit na hindi nyo alam. Bakit kayo nagagalit sa gobyerno? Bakit kayo nagagalit sa Pangulo? Dahil may nagtanim ng galit po dyan sa mga puso ninyo. Dahil pinamukha nilang masama ang gobyerno na ito, kaya nagkaroon po ng pagkakataong diligin nyo din ng galit ang mga puso ninyo. Kaya galit kayo sa gobyerno ngayon. Galit kayo kay PBBM. Sila po nagturo sa inyo. Yung move ni Sara Duterte na mag-endorse kay Camille, mag-endorse kay Amy, akala ninyo makabenepisyo yan sa inyo mga DDS? Hindi. Dapat yan ang dahilan para mamulat kayo na pinaglalaruan lang kayo. Si PBBM hindi kayo pinaglalaruan. Kahit Duterte supporter kayo, kahit anti-Marcos kayo, kahit anti-government kayo, nanatili pa rin sa isip ng Pilipinong ni PBBM na pagsilbihan kayo. Dahil hindi lang ang kanyang serbisyo nakatuon sa aming mga pro-government, sa aming mga loyalista. Damay po kayo doon dahil iniisip ni PBBM na tayong lahat ay Pilipino. Pero ang mga Duterte, look at them. Paano nila kayo ni-nurture? Paano nila kayo na-impluensyahan? Paano nila hinulma ang pagka-Pilipino ninyo? Hinulma ba talaga kayong maging mabuting mamamayan ng bansa? O hinulma kayo na magalit kayo to the max sa gobyerno at magrebelde kayo? Tanungin nyo ang inyong mga sarili. Kahit na si Sara Duterte ngayon hindi niya nga maiintindihan kung ano po yung kanyang nagiging desisyon. Mantakin mo, hindi daw siya mag-endorso ng politiko. Bakit nag-endorse siya kay Amy? Bakit nag-endorse siya kay Camille? Tandaan po ninyo, ang binabalahura ng pamilya Duterte, Marcos. Si Amy, Marcos. Kahit ayaw pa ng ibang maniwala dahil si Amy daw ay anak sa labas, ampon, o kung ano-ano pa man dyan ng mga conspiracy theory, or mga legend urban story. Kaya gagawin ni Amy manggamit para lamang po talaga na manalo siya. Ganon din si Sara Duterte. Gagawin din ni Sara Duterte na manggamit. Magagamitan sila para lang po na hindi siya ma-impeach at mapabalik ang tatay niya
sa Pilipinas na humarap sa kasong crime against humanity doon po sa International Criminal Court. Gagawin po ng dalawang ito ang lokohin, paglaruan, ang puso at isipan ng sambayanang Pilipino. Lalong-lalo na po ang kawawang nilalang, ang walang kamalay-malay, ang ignorante, ang tanga, ang bobo, ang abnormal, may saltik, may sayad na mga DDS, anti-Marcos, anti-government. Kaya walang talino yung Sara nyo. Lahat ng galaw niya nababasa po ng matinong mga Pilipino. So hindi po makakalusot yan. At saka huwag kayong mag-isip na naninira kami, sinisiraan namin. No, hindi. Hindi na po namin kailangang sirain ang mga Duterte dahil unang-una, ang mga desisyon nila palpak. Kaya nga po, bubutasan sila. Okay? Napupuna sila. Dahil sila po ang naging dahilan kung bakit mapuna sila at mabubutasan sila. Kasi, tingnan mo naman yung kagaguhan na ginawa nila sa bansa. Si Sara Duterte, nagtapang-tapangan. Mantakin mo kung gaano siya ka-ipokrita. Nagbigay ng mensahe sa Lenten season. Pero tingnan mo naman yung kanilang political advertisement. Itim daw po ang simbolo ng pagkakaisa. Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pagkakaisa. Can you imagine that? Kung saan sila nanggagaling? Hindi na to wisdom ng tao eh. Wisdom na to ng demonyo eh. Kaya nga po ang mga Duterte supporter, kawawang nila lang. Simple lang nga ng mga bagay-bagay, hindi nga nila mauunawaan. How much more pa kaya ang napaka-word na galaw ni Sara Duterte? Kaya kayong ipagkanulo ni Sara Duterte. Kaya kayong impluensyahan ni Sara for bad para lang po masurvive ang kanilang political career. Tingnan ninyo, galit na galit kayo ngayon kay Sara dahil in-endorse na si Amy. So, bubutuhin nyo si Amy? Hindi nga namin bubutuhin na. Ako nga, loyalista ako, hindi ko nga bubutuhin yan eh. Tapos kayo bubutuhin nyo, DDS? Si Camille Villar. Alam ni Camille Villar na hindi po siya napapasok sa top 12. Alyansa siya. Walang tiwala si Camille Villar sa partido niya. How much more pa kaya sa inyo? So boboto kayo ng oportunistang politiko? Mga Duterte supporter, if I were you, discern. Hindi pa naman huli ang lahat. Mga kamunting tinig, maraming salamat po. At tayo po'y nanatili na magiging pro-government at hindi po tayo sumabay sa kabobohan at katangahan ng mga DDS. Gaya na nga sabi ko, DDS, anti-Marcos, anti-government, hindi pa po huli ang lahat. May panahon pa kayo. May panahon pa kayong magbago ang isipan. Okay, again, sa mga bago po dito sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. Okay? Bye-bye po and mabuhay po tayong lahat.